Matapos sabihin ng Pag-asa na the worst is over sa nararamdaman nating init, matatapos na rin ba ang problema sa supply ng kuryente? Alamin sa unang balita ni Maki Pulido. Tulad ng maraming negosyante, na-stress daw si Cristino sa sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Ang alert kasi, posibleng mauwi sa brownout. Hindi na mabinta yung mga ibang nasa mga soft drinks kasi hindi naman lamig. Mga ice cream, masisira. Ganyan daw ng 5 oras na mag-brownout sa kanila noong nakaraang linggo bagamat dahil yon sa pumutok na transformer. Nasa 3,000 piso ang lugi niya nang matunaw ang mga pambentang ice cream. Sana wala nang mga ganun, mga brownout, alert na yan para tuloy-tuloy ang negosyo. Mukha namang naitawid na ang kakulangan sa supply at reserbang kuryente nitong tag-init, sabi ng Department of Energy. At kung mangyayari ang forecast ng Pag-asa na pababa na ang temperatura, pwede ring sabihing the worst is over sa power supply. Of course, if there will be no more increase in temperatures, then most likely na breach na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Pababa na kasi ang demand sa kuryente at may mga pumasok pang dagdag na supply. Sa Luzon halimbawa, mahigit 12,000 megawatts na lang ang demand pero mahigit 15,000 pa ang supply. Sapat na rin ang supply ng kuryente maging sa Visayas at Mindanao kumpara sa demand. Di tulad noong April 24 nang magtala ng Danger Level Heat Index ang mahigit 30 lugar sa bansa. Kaya kung mula noong April 16, halos araw-araw may banta ng kakulangan ng supply o reserbang kuryente sa Luzon at Visayas, ikalawang araw na ngayong walang alert sa Luzon, higit 1 linggo naman ng walang alert sa Visayas maging sa Mindanao. Ipinunto ng DOE, magkakasunod man noon ng alerts na iwasan ang malawakan at rotational brownouts. We are prepared either with mitigating measures or with contingency measures. Pero aminado ang DOE para hindi pa ulit-ulit ang ganitong problema tuwing tag-init, kailangan ng mga dagdag na planta ng kuryente. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.